Purihin ang Diyos sa umagang ito sapagkat sabi ko nga pupunta tayo sa tawag niya, Semana Santa. Ano yung ibang termino diyan? Lenten season. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan pa sa ngayon. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay yung value, yung kahalagahan ng pagsunod. Sapagkat ang pagsunod ay sabi nga ng Propeta Samuel ay higit na mahalaga kaysa mga haing susunugin. Ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa mga sakripisyo. Ngunit ang hindi pagsunod ay katumbas ng kasalanan ng pagkukulang. Ganun pala matindi yung hindi pagsunod. Parang ang kasalanan ay katumbas ng pagkukulang. So tingnan natin, isa sa parang pinaka-basihan ng leadership with regards to submission ay matatagpuan sa 2 Samuel. Yung sa pangyayari kay Saul, di ba? Kung maalala niyo yung dito sa buhay ni Saul, kahit yan na naging karanasan, ay maituturing nating bunga na hindi niya pagsunod sa instruction. Para ito'y maging warning, para ito'y maging babala sa atin, at para naman tayo ay magkaroon ng patuloy na ikangay pagpapakumbaba. Kasi yung pagsunod ay bilang tanda ng pagpapakumbaba natin bilang mga anak ng Diyos. Samahan niyo muna ako sa panalangin. Aming Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat at nagpupuli sa iyo sapagkat kami binibigyan ng patuloy ng pagkakataon na mapag-aralan, Panginoon, ang salita mo na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng direksyon kung paano kami, Panginoon, mamumuhay bilang iyong mga anak, kung paano kami susunod, bilang iyong mga tagasunod, Panginoon. Tulungan mo kami, Diyos, na maging bukas ang aming puso at isip at nang sa gayon, Panginoon, sa aming pagtalakay, ay tunay nga na ikaw ay aming mapaparangalan at may tataas at kami na may matututo, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po kami. Pinakakatiwala namin sa Banal na Espiritu, Panginoon, na mga mensahe na dapat namin mapag-usapan ay nanggagaling lamang sa inyo at ito yung pangangailangan ng iyong Iglesia. Salamat po, Panginoon. Ikatanda ng mga kapatid na wala pa. Tubig ng mga kasama namin sa kanya. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maganda pong pag-usapan ito sapagkat napaka-crucial sa anumang organisasyon or leadership yung sinasabing pagsunod sa mga nakatataas. Good morning, baby. Welcome na kabalik na ang aming mahal na baby Kano. Hallelujah. At praise God. At malakas na ang ating baby JD. Hallelujah. Dito sa ating mundo, pagka mayroon tayong mga nakikitang mga naging matagumpay na sabihin natin kumpanya, ibig sabihin maayos yung kanilang management, tandaan natin na hindi naman sila makakaroon ng ganung tagumpay kung doon sa kanyang ibaba ay hindi naging supportive sa nasa taas. Sa pamilya, ganun din. Kapag kayong tatay ay hindi nire-respeto, hindi sinusunod ng mga anak, ng asawa, ng mga anak, hindi rin magkakaroon ng magandang estado ang pamilya. Kapag ka ang tatay ay nag-utos ng ganito, iba ay ginagawa ng mga anak, iba ay ginagawa ng asawa, ang tendency, failure ang pamilya. Maaaring yung iba napupunta sa hindi magandang sitwasyon, maaaring yung iba nagiging hindi napagtapos ng pag-aaral, yung iba maaaring napunta pa sa bilangguan dahil sa pagsama sa mga hindi magandang kasamahan sa kanilang mga kaklase o mga katrabaho. At isa sa pinaka-sikreto kung bakit ang mga sabihin natin naging matagumpay na simbahan dahil sa meron po silang mga miyembro na naging masunurin. Subukan natin ang Beacon Church.
ay hindi naging masunurin ng mga tao dito. Sa tingin niyo ba, magkakaroon tayo ng environment na parang komportable at masaya? Number one ang problema sa mga iglesia, sa mga simbahan, kapag ka nagkakaroon na ng tinatawag na pagkabahagi, pagkakakampi-kampi, dahil sa hindi pagsunod sa leadership. May mga lulutang na dyan na parang gustong mag-agaw ng kapangyarihan ng leader. Nagkakaroon na dyan ng mga tawag ito, yung sa Corinto, pag tinignan nyo na, ako kay Apolos, ay ako kay Pablo, ay ako kay Pedro. It is because hindi naunawaan ng mga Kristiyano sa Corinto na yung ginagawa nila ay hindi galing sa kalooban ng Diyos. Ang nakatutuwa lang dito sa atin sa Bethel Church, pwede natin ipagmalaki sapagkat hindi natin dito tinitingnan kung ano yung level natin sa buhay. Kung ano yung ating estado sa buhay. Sa halip, pag nakita natin na ito ang direksyon ng simbahan o ng pastor, hindi ko naramdaman dito yung sinasabing na bahala ka muna. Makikita mo dito yung tinatawag na pagdadamayan, pagtutulungan. Pansin mo lang, kahit sa family, kahit gulay lang ang dala, basta makapag-contribute. Masarap din naman yung gulay. Masarap din naman yung pagbuhong na ginadaan, okay naman yun. Ibig sabihin, nakikita natin dito na yung bunga ng pagsunod ay nagre-resulta sa maganda at malusog na relationship ng simbahan. And that is the key doon sa tinatawag na tagumpay, yung pagsunod natin sa leaders. Again, sa panahon ni King Saul, ang instruction ng Diyos sa kanya, sabi ni Samuel, iniutos ng Diyos kay Propeta Samuel, dahil sa ginawa ng mga Amalekites, pinsabuo nila yan mga lahi yan ni Esau. Dahil nung kayo ay papalabas ng Ehipto at paakyat na kayo ng Jerusalem, hindi kayo pinayagan makadaan doon sa kanilang lupain. Sa halip, pinagpapapatay pa yung mga ibang mga kapamilya ninyo. At dahil nagalit ang Diyos, at dahil sa nagalit ang Diyos, noong panahon yun ay na-anoint na as king si Saul, ang instruction sa kanya ay, dahil sa ginawa ng Amalekites, pagpasok ninyo, wala kayong ititira. I-eliminate niyo sila, simula sa matanda hanggang sa bata, pati mga hayop. Wala kayong ititira. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Hindi. Kung sa part ng tao, ang hirap nun kasi kamag-anak mo man yan, pinsang buo mo man yan. Kaya lang yung gustong alisin ng Diyos doon, yung klase ng espiritu na napakalipit, pati mga buntis, binibiyak yung tiyak. Grabe kalipit na ginawa ng mga Amalekites, yung mga lahi ng Esau. Ngunit ang problema kay King Saul, dahil parang ang tingin niya, kamag-anak man natin ito, tsaka yung ibang matatabang kampi, mga matatabang tupa, mga matatabang baka, kailangan isip natin dahil i-offer natin ito sa Panginoon. Doon sa punto na yun, ay nagkaroon na siya ng katigasan ng ulo. Maganda yung intention, di ba? Pero yung pagsunod ang nawala. Kasi ang instruction ng Diyos through Prophet Samuel is talagang bubusin. Walang ititira doon sa lahing na yun. Kaya lang ang ginawa, naghanap ng may idadahilan, masisisi. Yung kasalanan na yan at yung problema na yan, di ba nagsimula kaya sa kartin ng 18, yung panigising at sasabihin, ito kasi. At ang rason ni Saul, ang sabi kasi ng mga sundalo, sayang naman. At talagang parang yung mga matatabang tupa na ito, pwedeng i-offer sa Diyos. So naghanap siya ng palusot. Hindi niya nasunod yung gusto ng Diyos, naghanap pa ng palusot. Lalo na nagtingan yung kanyang problema. So ito yung naging dahilan kung bakit ang Israel ay na-divide sa dalawang kingdom. Dahil yung sinasabi ni Saul na
Samahan mo ako, parangalan niyo rin ako dahil nasunod ko naman, pinatay ko yung lahat ng mga pangit na mga kambing, yung mga pilay dyan ng mga animals. Pinatay ko naman lahat. Yung pinili lang naman yung mga sundalo ko, yung mga matataba. Tapos yung hari na si Agag, andyan, binuhay ko. Kaya utos nga iubusin sila eh. Tinabi ko yung ganyan, ay nagalit lalo si Samuel. Bakit sabi, nandiyan pa yung hari na yan? Sabi kasi ng mga sundalo, naghahanap lagi ng palusot eh. Sabi kasi ng mga sundalo ko. So tinitingnan natin dito yung naging dahilan ng pagkahati ng Israel, Northern at Southern Kingdom, ay nung hinawakan ni Saul yung kapa ni Propeta Samuel. Dahil hindi siya sinunod. Ang sabi ni Samuel, ayaw mo sumama sa iyo kasi hindi mo sinunod ang instruction ng Diyos. Ayaw kitang parangalan. Ang ginawa ni Saul, hinablot yung kapa ni Propeta Samuel at nung nahablot, napunit, siguro lumang na rin eh. Kaya napunit eh. Walang bihis-bihis din siguro. At sabi diyan, dahil sa ginawa mong ito, ang Israel ay mahahati. Dahil sa ginawa mo. Nangyari, di ba? Nagkaroon ng Southern at Northern Kingdom. At pagdating ni King David, nakaulit naman yun, di ba? Nalala niyo yung kwento na tinabasan habang nagpamuspon si Haring Saul, tinabasa ni David yung kanyang kapatid. Nakaulit yung ganong sitwasyon na sabi naman doon ni Propeta, si Samuel pa rin ang Propeta during this time. Sabi dahil sa ginawa mo, hindi mo itinalang yung leader mo, tinabasan mo yung kanyang kapa, mahahati ang kingdom. O nangyari, yung ipinakita doon na mga tawag nito, mga action ng servant ng Diyos, yung hindi pagsunod ni Saul, yung pagtabas ni David sa kapa ni Haring Saul, ay may tuturing na hindi pagrespeto at pagsunod sa kanilang leader. Alam natin yung kwento na napakasama ang ginagawa ni Haring Saul kay David during this time. Wala naman siyang ginagawang masama. Bali, assistant na siya doon eh. Parang may tuturing na siya, parang second in rank na siya sa kingdom ng Israel si David eh. At dahil doon sa kanyang masyado kasing ginalingan ni David yung kanyang mga gira, lahat tagumpay. Di ba, naging dahilan yun para magsilos na si Saul. Nung pumapasok sila sa lungsod, ang ikinakanta ng mga kababaihan eh, 10,000, 1,000 ang napatay ni Saul, 10,000 ang napatay ni David. Ang sabi ni Saul, kulang na lang itong sabihin na siya na ang hari. So nagsisilos si Saul kay David. Pero sa kabila ng mga sitwasyon na nakikita natin dito, yung obedience nandoon pa rin kay David. Hindi pa rin niya, di ba? Sa kabila ng lahat ng ginagawa sa kanya, tinutugla siya, hinahanting siya kung saan siya nagtatago. Nandoon pa rin yung kanyang submission. Ang naging problema lang talaga doon ni David, yung pagtabas doon sa kapa. Pero pagdating doon sa pagsunod, hindi mapupulaan yung pagsunod ni David. Kaya nakita natin yung lahat ng ginawa ni Haring David ay naging matagumpay. Wala siyang halos ginawa na hindi naging matagumpay. Now, kung ang tinitingnan natin mga kapatid ay ang sikreto ng tagumpay, lalo na sa mga assistant, nandoon pa rin yung sikreto sa pagsunod. Maaaring sa realidad, sa sitwasyon natin dito, kapag si pastor ay naglatag ng kanyang direksyon, ito ang vision ng ating simbahan. Lahat na tayo assistant eh. Wala naman si pastor na ina-appoint na ikaw assistant mo ngayon, ikaw yung mentor. Although kailangan yon ng organisasyon. Si staffing pattern, kailangan yon. Pero, dito sa atin, lahat tayo nag-a-assist sa kanya. Ibig sabihin, walang specific na posisyon na ibinibigay, kung meron man, pero ang purpose ay para itaguyod kung ano yung vision ng iglesia. But of course, ang vision ng iglesia is in line with the plans of God. Kasi kung hindi nakaalay sa plano ng Diyos ang vision ng iglesia, ay problema ninyo. Kaya kapag naglalatag si pastor ng mga plano at mga programa, alam natin na ito yung direction, ito yung vision na ibinibigay sa kanya sa leader.
Kaya tayo, pagdating sa atin bilang mga assistant, bilang mga tagasunod, yes, kung kami yan. Kasi yung ating obligasyon ay sumunod. Si pastor ang bahalang managot sa Diyos kung sabla yung kanyang inilatag na programa. Si Lord ang bahala magbigay sa kanya ng disiplina. Ang obligasyon natin ay sumunod sapagkat yun yung tama na ayon sa instruction ng Panginoon. Kaya may ilan yung pastor at napaka-crucial ang kalagayan ng leader. Pag nagkamali siya, gaano na karami yung magagalit sa kanya? Gaano tayo karami na magsusumbat sa kanya? Ikaw kasi pastor, ganito ang plano mo, kaya nag-supply tayo, nagkaroon tayo ng problema. Wala tayong karapatan sa parte niyo, katulad ni Saul. Walang karapatan si Saul na mag-explain kay Samuel. Ang instruction ng Diyos ay malinaw. Kaya kapag may parang programa ang leadership ng simbahan, at lahat tayo ay naging submissive, lahat tayo ay naging masunurin, tiyak ang tagumpay ng gawain. At tandaan natin mga kapatid na kapag ang leader ay masaya, hindi yan magkakaroon ng ikangay panghihinawa at panghihina. Kahit naman tayo sa pamilya, di ba, tandaan natin, kapag yung anak natin nakikita natin sumusunod sa atin, at nakikita natin na namumuhay silang ayon doon sa gusto natin, ayon sa gusto ng Diyos, masaya rin tayo. At kapag tayo ay nasasaktan tayo kapag nakikita natin yung ating mga anak parang hindi na ayon sa kalooban ng tatay o ng Diyos mismo, ang kanyang ginagawa. Kasi ang desire natin ay mapabuti sila. Therefore, ganun yung talagang pinakang plano ng Diyos. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, if not to harm you, but give you hope in the future. Yun yung plano ng Diyos sa atin. At dapat doon dinakaangla yung ating plano sa ating pamilya. Na kapag hindi natin nakikita kung maayon doon yung ating mga anak sa plano ng Diyos at sa ating gusto na mapabuti sila, nasasaktan din po tayo, naghihina tayo. Ngunit kung nakikita natin, nagtatagumpay sila, pinagpapala yung mga anak natin dahil naging masunurin sila, hindi ko parang sabi nga ng termino natin sa mundo, bulit din tayo mga tatay, di ba? Taas mo din tayo, di ba? Tingnan mo yung anak ko, graduate yan. Tingnan mo yung anak ko, ganito, pulis na yan. Tingnan mo yung anak ko, arkitekto na yan. Parang yung ating glory, although hindi dapat sa atin, but because we are the parents, yung glory na tinatanggap natin, binabalik natin sa Diyos yung glory. Amen. Because they obey us. As we obey the Lord, yung membro natin ay sumusunod din at natutuwa ang Diyos sa atin. Di ba kapag kasi pastor masaya, malay mo, pagkapit ka pinagyaman niyo ni Lord dahil sa sobrang saya niya, lahat kayo taga-1 milyon kayo. Masaya ako, pakialam niyo sa akin. Ayaw mo ba nun? Pero kung nagdadalang hati at nasasaktan yung leader natin, kahit gusto lang magpakain sa Jollibee, tsaka na lang siguro. Ay, ulos. Pasayahin natin. Pasayahin natin yung magulang natin. Pasayahin natin yung leader natin. By simply obeying them. Hindi nais ng leader na ipahamak ang sinuman sa kanyang libro. Maliban sa leader na katulad ni Saul, nung panahon ni Saul at ni David, na nagkakaroon siya ng pagsisilos dahil pakiramdam niya, aagawan na siya ng kapangyarihan. Ito naman kasi mga kababaihan ng Jerusalem, mga piluso ko rin Kantahan man naman, si David nagkapatay ng 10,000, si Saul 1,000 lang. Nagsilos din talaga. parang na-insulto ba siguro? At may mga leader din naman na gano'n. Na parang laging natatakot, masasapawan ako ng ganito. Naranasan din natin yun, di ba yung ganyan? Hindi na natin binibigyan ng break na tao ito kasi parang makakagawa ako. Mahirap hindi yung leader ng Diyos. Ang Panginoong Isus, kung makikita natin yung kanyang sitwasyon, hindi siya pumili ng kanyang assistant na isa lang. Ikaw ang aking alalay, sasabihin si Pedro lang. Hindi lahat ng 12 apostoles, assistant ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon na itong 12 na ito ang siyang magpapatuloy ng kanyang vision to save the world para iligtas ang sangkatauhan. Kaya ang assistant ng Panginoon ay 12. Ang assistant ni Pastor, si Pastora lang, direct ang assistant niya yun. Pero yung tayong lahat, yung mga apos, ang mga tao dito, mga disipulo,
Eh, ang dami natin, kung lahat tayo susunod, ayon sa direksyon ni Pastor at ayon sa direksyon ng Diyos, eh ba, mabilis din talaga tayo lumako. Well, hindi sabihin natin na 2 taon pa lang, pero kahit sabihin ng ano, iba na yung dating ng Little Church. Meaning, kasama natin yung andun tayo sa direksyon ng Diyos. Hindi tayo ayon doon sa gusto lang ni Pastor. Kasi kung gusto lang ni Pastor, maniwala kayo sa hindi. Kung gusto nyo lang, maaaring ilan sa atin ay hindi magsunod o masama ang loob, natin na lang ganyan. Pero kapag ang Diyos ang nag-utos, masaya na ng lahat na gumagawa. Kasi ayon sa direksyon ng Diyos. Kung baga iniisip ko, ang Little Church nito ay bakit pinalakyan ng ganito? Hindi naman napupuno ka agad. Inuna ng Diyos muna yung budiga bago magdala ng mga asin. Pagka nandiyan yung budiga, ilalagay niyo yung mga asin. Di ba, mga asin at ilaw daw tayo? Pero hindi tayo dapat makistak dito. Hindi tayo dapat ibinubudiga lang. Kailangan ginagamit tayong pump fertilizer sa inyo para dumami. Di ba? Para tayo, ika nga ay makalunod o sa bisyo ng pagliligtas ng sangkatauhan. That's why yung value ng pagsunod ay napakahalaga. May epekto ito ng pangmatagalan. Pag dumating yung panahon na si Pastor, halimbawa ay may edad na, nasa mga 120 years old na siya, pwede na siyang magsabi na, ikaw, panganay ko, ikaw, Jonathan, ang aking ika talaga para magpatuloy ng aking Panginoon sapagkat sinusunod mo ang lahat ng aking mga pagplano, pagkilos, pag-uugali, at lahat ng aking mga panuntunan sa buhay sinusunod. Kung pwedeng gawin na niya yung bago siya umuwi sa Panginoon. Akala talaga siya ng kanyang babasbasan at papatungan ng kamay para magpatuloy ng kanyang gawain na sinimulan. That is normal. Pero sa ngayon na tayo ay nagpapatuloy bilang kanyang mga nasasakupan, na tayo mga assistant ni Pastor. Ano man ang ginagawa mo, nagtutugtog ka, kumakanta ka, nagwawalis-walis, nag-aayos dito, nangangaral, eh mga assistant tayo ni Pastor. Kahit saan tayo pumunta, pag tumayo tayo, eh, taga-bitil mo kami. Sino ba Pastor yan? Si Pastor yung Rapa. Mga assistant. Lahat naman tayo nag-assist, di ba? Sa gawain ng Panginoon. Kaya nga yung epekto ng tinatawag nating obedience is forever yan. Forever din yan na binibigyan ng gratitude ng leader. At kapag ang leader ay totoong lingkod ng Diyos, hindi nagkakaroon ng insecurity, hindi nagkakaroon ng pagsisilos. Pero yung mga leader na nasa, tinatawag nito, nasa mindset ng tao o yung sistema ng mundo, pag may makikita mag-i-excel, parang paapakan, parang hindi tumakas. Maraming gano'n eh. Pag nakakita natin, parang gumaganda yung pagsunod ko, yung gift niya ay mas mataas. Kami, kung sa ano, unti-unting imbis na gatungan, eh, pinapaypayan para mapatay. Mahirap yun, hindi leader mula sa Diyos. Ang leader na mula sa Diyos, pag nakakita siya ng parang nag-iigsin, itinutulak pa. Parang, sige, dagdagan mo pa. Kasi natutuwa siya makapag-produce ng mas marami pang higit pa kaysa sa kanya. O kung hindi man humigit sa kanyang leader, ay makatulad sa kanya. Ganun ang Panginoon eh. Tuwa-tuwa siya pag nakikita niya yung kanyang mga apostoles ay nag-i-excel sa kanilang pangangaral. Natutuwa ako kapag may mga makatulad sa akin bilang guro sa akin ng Panginoon. So tayo mga kapatid, parang inire-remind tayo sa ating pagiging Kristiyano na hindi kailangan yung nagpapaka, parang ang term doon is, ginawa ko ng lahat, papansin ba? Ginawa ko ng lahat tapos hindi man lang ako nabibigyan ng importansya. Which is, that is the human nature. Pero kung tayo ay bilang mga anak ng Diyos, ang mindset lagi natin, ginagawa ko ang bagay nito for the glory of God. Hindi naman ito para kay Pastor. Yes, of course, si Pastor ang leader at ang Panginoon ang nagtalaga sa kanya. And therefore, ang lahat ng ating ginagawa is for the glory of God. Siyempre, ang Pastor, magdadala rin ng
kagalakan, ay tatanggap din kagalakan. At yung kagalakan niya, yun ang lagi niya mali sasabi sa Panginoon, Lord, salamat ito sa mga anak mong ibinagkatiwala mo sa akin. Patuloy ko silang ingalan at pagpalain. Ay, parehas tayong lumalago, parehas tayong pinagpapala. Pero kung masama ang loob ng leader natin, huwag na lang sa pag-ibig natin si Pastor Billy na kantakan, hindi na natin kapibot si brother dito. Pag yung galito, huwag kayo magalit, masakit na yung paa. Hindi niya complete yung 10,000 na hakpa. Pero kami ng brand na hindi kayo. Sa kanya galit, ang mahalaga na yung kakapihin mo, ako niyo sumagot. Assistant mo man ako. Kaya ni Christine nagsagot ng kape mo. Kaya okay lang, mas hindi ka nakakapit. So makikita natin mga kapatid, na hanggat masaya ang leader natin, masaya ang magulang natin, dahil sa ating pagsunod, lahat po nakikinabang. Lahat nagtatagumpay. Walang napag-iiwanan. Lahat nagiging masaya, pinagpapala. Dahil kung ang ginagamit din sa pagdibang pamilya ni Pastor, bago siya talaga ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Pastor full time, yung mga anak nila, kung hindi naman ito naging masunurin sa magulang, baka siguro hindi man ito naglilingkod sa simbahan, baka maging leader man siya ng gang o anong leader ng kung anong grupo. Dahil sa nakita nila, na worthy sa pagsunod yung tatay nila, nakinabang sila lahat, masaya sila lahat. Anak ko ganun din. Hindi ko sinasabing may perfectong pamilya, walang ganun. Pero pag nakikita natin yung mga bata ay nagtapos, nagkaroon sila ng kanilang kanya-kanyang magagandang trabaho, o naman ng kanilang parang nakahango na sila dun sa kahirapan na pinagdadaanan natin, ay tuwan-tuwa din tayo. Kasi tayo lang dito, although mayaman-yaman ka man talaga, hindi na nararanasan ng anak natin na yung mag-igip ka na pasan-pasan mo yung kawayan, may mga laman sa container na tubig, pupunta ka doon sa bukal, iaakyat mo ulit para makapagsaing. Pagdating, mangangahoy ka pa, tapos magbabayo ka pa ng palay para makasaing. Hindi na naranasan yan ng mga anak natin eh. Pero tayo na nakaranas ng gano'n, talbos-talbos ng gabi o kaya kamuti para maiulam, hindi na naranasan ng ating mga anak. Kaya pagka nagbibigay tayo sa kanilang instruction, anak, mag-aaral kayo ng mabuti. Huwag kayong mag-aaral sa buti. Ang buti talaga, tampak na sa ito dyan. Mag-aaral kayo mabuti para pagdating ng panahon, hindi nyo napagdaanan ang aming napagdadaanan. Kailangan mo pang malisit, matayo ka pa dyan, masubabay ka pa dyan, para lang makakain. At yun mga kapatid, ang sinasabi ko, ang pagsunod ay higit na mainam kaysa mga sakripisyo. Ang pagsunod ay higit kaysa mga matatabang guya na susunugin. Ngunit ang hindi nyo pagsunod ay katumbas ng kasalanan ng pagkukulang. Masakit na kalokohan niya. This is the challenge and reminder for us na no matter what, basta ang pastor ay naglatag ng plano o vision pangitain, we will go for that. Kasi kung hindi natin ito susundin o gagawin, tayo rin magsasuffer. Ang buong Bethel din ang mapag-uusapan sa bayan. Wala man yan. Hindi ba niya nag-improve? 30 years na yan, trying na pa rin sila. Ano na rin? Hindi naman pwede, di ba? So, pag sabi, 2 years pa lang yung Bethel Church na yan, bakit ganyan yung kalaki? May nangyayari. Masunurin yung mga taga-Bethel. Aming salamat po sa bahagi nito ng aming pag-aaral. Bilang paalala sa aming Panginoon bilang mga anak, ay patuloy kami Panginoon magkaroon ng puso na masunurin at amin pong may dudulot o Diyos yung kagalakan sa leader, sa aming mga magulang, at maging sa higit sa lahat Panginoon sa iyo bilang aming Diyos na Panginoon na kayo pagligtas. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy na maging masunurin higit sa lahat Panginoon sa iyong salita. At patuloy po kami Panginoon pagpalain sa pagpapatuloy namin po pagpapaway sa mundo. Samahan niyo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning and God bless.